Alam mo bro, madalas pag sinabing Chinese bike, parang automatic na, ay nako, disposable yan. Pero teka, sure ka ba? Kasi baka yung motor na minamaliit mo ngayon, mas advanced pa sa inaakala mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga facts tungkol sa Chinese bikes ngayon, mga hindi mo pa alam at baka magulat ka talaga. Relax ka muna bro, to ng purong real talk. Hindi to para manira, kundi para magbukas ng isip. Yo mga paps, welcome sa Bald Driver Channel. Dito, hindi ka mabibitin sa hatak, kwento, at mga motor na siguradong tatatak. Tara, simulan na natin to. Kung dati, made in China equals sablay. Naalala mo bro dati, pag sinabing made in China, parang joke, cellphone, laruan, basag agad. Pero ngayon, halos lahat ng gamit mo, cellphone, laptop, TV, may parts na galing China. Ganun na rin sa motor ngayon. Tingnan mo sa kalsada, Rusi, Motorstar, Skygo, Keyway, CF Moto, Benelli. Parang sari-sari store, kaliwat kanan. At hindi lang pang commute ha. May CF Moto 300 NK, 450 SR, Benelli TNT, mga forma na parang big bike pero presyo abot kaya. Kung dati parang mura kasi Chinese. Ngayon parang solid may ABS, may TFT, may forma. Pagdating sa presyo bro, dito ka na mapapaisip. Honda Wave 110 mga 56K. Yamaha Mio i125 mga 77K. Pero Rusi Classic 250, 42K lang minsan. Ang tanong, kung parehong makakarating ka sa pupuntahan mo, bakit mo babayaran ng doble? Kaya nga karamihan ng tropa ko, Chinese bike muna as first motor. Pag nasanay saka lumilipat, pero marami ring hindi na lumipat kasi sulit daw, tipid sa maintenance at di naman basta bumibigay. Sabi nga nila, kung practical rider ka, ang hanap mo hindi logo, kundi abot at asahan. Bro, totoo, dati medyo sablay talaga. Yung unang batch ng mga Chinese bikes nipis ng bakal, wiring parang spaghetti, pintura parang pastel. Pero ngayon, ibang klase. CF Moto 300 NK, 292C, 27 HP, may ABS at TFT display. Tapos yung presyo, 165K lang. Samantalang ZT400 nasa 279K. Benelli pa Italian heritage pero owned by Tianjiang, Chinese company. Kaya may Italian design na plus Chinese efficiency. Kaya ngayon, pag may nagsabi pa ng Chinese lang yan, bro, outdated na mindset yan. Kasi iba na version 2025 ng China sa motor industry. Hindi na yan laro ang bakal, legit na performance bike na. Bro, may nabasa ako sa comment section dati sabi nung isa, Motorstar, Taiwanese brand yan bro. Haha. Wait lang, Taiwanese daw? Bro, respeto ha, pero mali talaga yon. Yung Motorstar, Chinese brand under Zhongsheng, isa sa pinakamalaking motorcycle manufacturer sa China. Hindi yan galing Taiwan, hindi rin Japan, China yan, legit. At kung napagkamalan mong Taiwanese, ibig sabihin lang gumanda na talaga quality nila ngayon. Yung Zhongsheng nga, supplier ng parts ng ibang international brands so hindi yan basta-basta. Kaya nung nabasa ko yung comment, natahimik ako hindi dahil totoo, kundi dahil grabe yung confidence ni Kuya sa mali niyang info. Pero ayos lang bro, salamat sa comment dahil diyan nalinawan na yung ibang tropa. Facts muna bago opinion, di ba? Lagi kong naririnig to, bro, pag nasira Chinese bike, mahirap hanapan ng parts. Bro, 2015 siguro yan. Ngayon, kahit sa Shopee or Lazada, may available na. May Rusi Genuine, Keyway sprockets, CF Moto oil filter, lahat nandoon. Tapos presyo, Honda brake pads, 800. Sa Rusi, 180 lang. Tapos kung alaga ka sa change oil at tune-up, tatagal talaga kahit Chinese. Kasi tandaan, walang matibay na motor sa tamad na owner. Kahit anong tatak yan, kung walang maintenance, pareho lang bagsak. Jap bikes, smooth talaga, tahimik, tipid, parang kotse. Pero Chinese bikes may kakaibang punch. Motorstar Explorer 150, carb type 12 HP, mas maingay nga, pero mas hatak sa arangkada. Pag delivery ka, yan ang gusto mo, torque agad. Sa long ride, oo, minsan may vibration pero depende sa pag-aalaga at setup. Yung iba nga, naka 3 years na sa Rusi Adventure, lahat stock pa rin, panalo pa rin ang hatak. So kung panghanap buhay, sulit Chinese. Kung pang long chill ride, Jap bikes pa rin ang Smooth King. Depende lang talaga sa gamit mo bro. Eto bro, mga maling akala na dapat mo nang kalimutan. 1. Walang quality control ang Chinese bikes. Mali. Marami ng ISO certified factories sa China ngayon.
May sariling QC departments yan. 2 clone lang ng Honda. Oo, minsan clone nga pero isipin mo clone ng tested engine, mas mura pa i-maintain. Eh kung gumagana naman, anong problema? 3. Pang mahirap lang Chinese bikes. Mali ulit. Kahit mga big bike owners ngayon, may CF Moto o Benelli bilang backup. Hindi ito tungkol sa pera, tungkol to sa practicality. Kaya next time may magyabang ng Jap lang ako, sabihin mo lang, di congrats bro, ako practical lang. Si Kuya Alan, taga Quezon City. Rusi 125 niya 2019 pa. Daily service, delivery, long ride, ulan, init pero hanggang ngayon makina pa rin stock. Sabi ko, Kuya, kailan mo balak palitan? Sagot niya, kapag bumigay pero ayaw pa eh. Ganyan ka-reliable ngayon basta alaga. Walang tapon sa effort ng mga bagong Chinese manufacturers kasi gusto na nilang makipagsabayan sa Japan, hindi na kopya lang. So ayan bro, ngayon alam mo na kung ano ang real facts sa mga Chinese bikes. Hindi na tutungkol sa tatak, kundi kung paano mo ginagamit at inaalagaan. At kung may nag-comment pa ulit ng Taiwanese daw ang Motorstar, bro, send mo na lang tong video para matahimik ulit. Tanong ko lang, ikaw bro, kung bibili ka ngayon, practical Chinese bike o full Japanese brand pa rin? Comment mo sa baba, gusto kong malaman reason mo. Ako? Basta sulit, maaasahan, at hindi ako niloloko ng presyo, di ko natatanungin kung saan gawa. Kasi sa dulo bro, ang tunay na motor nasa likod ng manibela.